Magandang umaga po. Sorry for the delay. Dahil sa malakas na ulan. Dito po sa amin sa Pilipinas. Dahil po welcome sa mga nasa ibang bansa. Alam ko po sa US, Canada, mainit na yun. Dahil na dating mga malalamig. Pero po kami ngayon, sa oras na ito, malakas ang ulan. Ulog, bigla. Dahil mainit, ulan, mainit. So, narito po tayo ngayon sa ikalimang lecture. Simula nung tayo sinabing mag-lecture, time to time, may kidlat pa rin po. Trivia po, no? Yung layo po ng kidlat na yun, 6 kilometer. Masusukat yan, makuha na kumiglat. Magbibilang kayo 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006. Yun po yung layo. 6 kilometer ang layo ng kidlat. Pag kumiglat po ulit, 5 na lang, ibig sabihin po papalapit ang kidlat. Pag 3 na lang, papalapit. Pag 1, ayun na po yung tatamaan. Aba, sa ulo mo na yun eh. Okay? So, takbo na kayo pag 1 kilometer na lang. Okay. Okay, tatabi sa malaking puno, pag kumikidlat. Yan. Tabi ka pa, kasi pa po. Tabi ka pa. Dahil malaking puno po, yung tinatama. So, may talim yan eh. Okay. So, sa mga tweet po, pwede na po tayo mag-like. Tapos na rin ng brownout. Yuko po tayo lahat. Para sa panalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng liwanag ng isip. Bigyan mo kami ng bukas na puso para maintindihan natin matanggap ang iyong pagdali. Salamat. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay babasa tayo, no? Ito po yung mula sa Biblia. Mula sa libro ng Juan o ng John. Kabanata 13, chapter 13, verse 34 to 35. Ito po yung salita ni Kristo during nung panahon niya po. Ito po yung nakalagay. Isang bagong utos ang sa inyo ibibigay o ibinigay po. Sabi ni Kristo yun. Na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Teka lang po, magbabawas ako ng echo. May echo na malakas. Magmahalan kayo. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Okay. So, sinabi po yan ni Kristo, babalikan natin yung buong kabanata o yung chapter. Last Supper po yan. During the Last Supper, yan po yung mga naganap. No? Yan po yung paghuhugas ng paa, yung mga usapan nila. Yan din po, sa dulo po niyan, sinabi rin ni Kristo kay Pedro na siya'y pagkaanulo ng 3 beses o itatanggi ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Yan po yung buong kabanata. So, ito po, magulat-gulat po yan pag binabasa nyo, no? Kasi bigla po siningit ni Kristo yan ng walang kaano-ano. Ang tanong sa kanya eh. Kasi nagpapaalam na siya eh. Papaalam na siya. Dahil alam niya na, papako na siya sa krus, no? Eh, sabi ni Pedro, saan po ba kayo pupunta? O, sagot ni Jesus, saan ako pupunta? Hindi kayo makakasunod. Tapos, pinasok niya yan. New commandment, sabi sa English. Isang bagong utos. Ano sinasabi niya? Ang binibigay niya, na kayo'y magmahalan. Isang beses, magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Pangalawang beses, yeah? Sa pamamagitan ninyo, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking alagad. So, ano yung panghuli? Kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. So, 3 beses sinabi. 3 beses sinabi. Magmahalan kayo sa isa't isa, magmahalan rin kayo sa isa't isa, pag-ibig sa isa't isa. So, 3 beses. Sabi sa English, love one another as I have loved you. So, you must. Pag sinabi you must, obligado, matigas, love one another, pangalawa.
Sa English, if you love one another. Yun ang ulit. So, napaka-itse pero 3 beses sinabi. Di ba pag mahal na mahal niyo yung isang tao, paulit-ulit yung sinasabi, I love you. Tapos mararamdaman, di ba? Uulitin ko pa ngayon mo, I love you. Di ba? Susuko mo na ang lahat doon, di ba? Pag tinatluan kayo ng I love you, inapuan ka na, kung daigdig mo na ang binigay mo. Tama? So, 3 beses kinakailangan sabihin ni Kristo sa kanyang maalagad na iniiwan sa atin na kailangan pagmahalan tayo. Last commandment, isang bagong utos. Tinanggal ba yung 10 commandments? Hindi. Dito tayo nagtatalo eh. Pasensya na po, lumalakas uli ang ulan, pero kailangan magpatuloy na tayo. Hindi po binago yung 10 commandments. Dinagdagan, hindi rin po. Pinatunayan lang ano yung dapat gawain. Kasi po, anong ba sinasabi? Sino ba? Sino ba ang mamahalin? Yan, love one another. Sino? Okay. Bukod po sa mga mahal natin sa buhay na ating mamahalin, bukod po sa mabubuting tao na nakakatulong sa atin, na may pakinabang tayo na ating mamahalin, mamahalin din natin yung mga balok, yung mga makasalanan, yung mga ketongin, yung mga prostitute, yung mahihirap, yung mga mamang, yung mga makasalanan, mga matay tao, magnanakaw. Sabi nila, pati magnanakaw, di ba si Kristo, nakapako sa krus, may 2 magnanakaw? Di ba yung isa nga kasama pa sa langit, kayo nga, walang pangako eh. Tama? Magnanakaw yun, tama? Kumamin, nagsisi. So sa mga tweet, sino ang mamahalin? Yung abang kapatid ni Jesus. Kasi ang alam lang natin mahalin, yung mga mahal natin sa buhay. Nanay, tatay, lolo, lola, kapatid, at marami pang iba. Tama po? Huwag po kayong mag-alala. May replay po ito sa Miyerkules. Ulitin po ito para sa Wednesday group. Sana wala nang ulan yun. Okay. So sa mga tweet, sino mamahalin? Abang kapatid. Kasi may mga tao maganda yung itsura. Tulad ko, kamahal-mahal ako kasi ako yung namumuno. Tama ba? Pero yung mga pangkaraniwan, hindi natin mamahalin yan. Tama? Saan ninyo hanapin? Huwag nang maghanap sa malayo. Puro malalapit lang yan. Lumalapit yan sa inyong harapan. Problema, naghahanap pa kayo sa malalayo. Pupunta kayo sa bayang punan. Pupunta kayo sa mga home for the aged. Pupunta kayo para sa mga iba-ibang institusyon. Pero doon sa paligid ninyo, matulad niyan. Kanina buhay pa. Tulog lang. Ayun, nagising sa kidlat. Huwag na hanapin. Di ba, hinahanap nyo kasi. Hahanap kayo ng nasalanta ng bagyo, ng baha, ng lindol, ng putok ng bulkan. Tsaka kayo kay kilos. Tama, mali. Samantalang araw-araw, merong hindi walang makain. Araw-araw, may nangangailangan ng tulong. Huwag na lumayo. Tama po ba? Maraming estudyante, naglalakad, walang pamasahe yan. Kaya naglalakad. Tama? Kung may pera ka, tawagin mo yun, ba't naglalakad ka? Di wala po akong pamasahe. Sabi ka na, sabay ka na. Tama po? Ako, pag nagdadrive ako, pag may naglalakad na madadaanan ko, tinatanong ko kung saan sila. Sinasabay ko po yun, lalo na kung madadaanan ko. Kung di ko naman madadaanan, pag maganda, ihatid ko na. Ang kalooban. Ano naman kayo? Pero pag salbahe, kanto lang. Pero dahil nabasa natin ito, malamang ihatid ko na rin. Kung saan siya paroroon. Tama po ba? Tapos, soldaper pala ng bangko. Todas ako, nasawit ako. Paano ba kung inaabuso ka na ng isang tao sa pagmamagandang loob mo? Tutulungan mo pa rin ba? Oo. Kasi hindi naman kabawasan po ang tumulong sa totoong kailangan ng tulong o
taong nang-aabuso o nanloloko. Lahat ng pagtulong na gagawin mo sa nararapatulungan at sa mga taong nanloloko ay valid yan na iyong kabutihang loob. At na-doble pa. 10 times na doble. Kung alam mo nang niloloko ka, tinutulungan mo pa rin. Bakit? Tinutulungan mo. Alam mo niloloko ka, tinutulungan mo pa rin. Hindi na doble. Tama? Kasi walang gagawa nun, bukod tanging ikaw. Kasi tayo po, minamahal lang natin yung mga kamahal-mahal. Tinutulungan lang natin, gusto natin tulungan. Within the comfort zone ng bulsa at kakayahan. Hindi mo mag-exert ng effort. Okay, kailan mo gagawin yan? Ngayon, hindi bukas o mamaya. Ngayon. Ngayon yung gagawain. Bakit? Bakit napaka-importante malaman yung bakit? Dahil dito makikilala ang epekto ng tunay na Diyos sa pamamagitan ng pagtulong o pagmamahal mo sa inyong kapwa. Madaling sabihin may Diyos, pero hindi natin nakikita may Diyos. Madaling sabihin naniniwala kayo sa Diyos, pero ang hirap paniwalaan ng Diyos kung hindi ito nararamdaman. Kaya matalino si Kristo, sabi niya, magmahalang kayo. Nang sa ganon, ano sabi niya? Makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking alagad. Ano ibig sabihin ng alagad? Ito ang mga taong naniniwala sa Diyos sa kanyang aral at salita. Paano nyo gagawin? Kaya ay si Jesus. Iyakap niya yung ketongin. Dito lang, may mga katabi kayong babahong nabubulok yung iba. Bahong-baho Ang baho naman talaga. Pero ako, nananalangin ako. Titiisip ko, Panginoon, basta siya na lang makamoy, huwag na ako. Yung iba, diring-diri Yung, meron akong pasyente, pinalis pa Meron. Layo ka, doon ka umupo sa tabi ko, meron. Napapailing ako. Totoo yun. Hindi naman kanya yung lugar, pasyente rin siya, katulad nung may amoy. Pero pinalayo niya sa tabi niya. Huwag daw umupo sa tabi niya. Si Kristo yung ketongin. Hindi na niligo yan Niyakap niya. Mahalagang kay Kristo ang mahihirap. Di ba? Tayo yung mahihirap. Nako, maniwala kayo. Pag may handaan kayo, lahat ng mahihirap. Painumin niyo sa plastic cup. Pakainin niyo sa paper plate. Pero si Mayor, pag dumating, yung mamahaling plato at kutsara. Totoo o hindi? Wala yun sa Diyos. Dahil kay Kristo, sabi nga nung paupin nyo sa presidential table, ang mahirap. Kung paano nyo tataratuhin yung mayor o yung mga bisitang importante, ganoon yung taratuhin ng lahat. Kung plastic cup at paper plate, pakainin mo rin yung mayor sa plastic cup at paper plate. Tama? Hindi yung special siya. Tama po ba? Lechon lang, kitang-kita lechon Pag ikaw ay bisitang importante, kahit hindi ka na kumuha ng lechon, nahabulin ka ng balat. Yung pinakamalutong na balat. Tama, mali. Pero pag ikaw ay ordinaryong tao, nangihingi ka na ng balat, ayaw ka pa bigyan. Totoo o hindi? Totoo yun. Paano makikita ng mga tao na isa kang alagad na naniniwala ka sa Diyos? Matimbang sa Kanya ang mga balo at mahihirap, yung bigay ng mga mahihirap. Alam niyo ba yun? Di ba? Sabi ni Kristo, nagbigay yung balo ng isang kusing, nagbigay yung mayaman ng marami. Pero sabi ni Kristo, mas malaki yung bigay ng balo kasi yun na yung kayamanan niya Kaya yung mahihirap pag nagbibigay ng tulong, malaking bagay sa Diyos yun. Kakainin mo na yan Tama, mali. Sa mayaman, wala yan. Pagpili lang niya ng kung ano-ano. Ang mayaman, bumibili ng sapatos ng Disney. Ikaw, yung sapatos mo, sa baklaran, 500. Yung pagtakbo, naiiwan yung swelas. Di ba, ganun.
Okay, dinidinig ng Diyos ang boses na maliliit kaysa sa mayayaman at mayayabang. Di ba sinabi yan? Huwag kayo doon sa corner at magsisigaw ng inyong dasal. Manahimik kayo. So pag kayo nagpapakita ng mga ubod kayo ng gagaling magdasal, hindi yan dinidinig ng Diyos. Pero yung mga tahimik lang na nagdadasal, dinidinig yan. Ako, alam ko yung mga gusto makinig eh. Papayuhan mo, pag pinayuhan mo, nakikinig. Yan. Pero yung pag inaantok, pero siya yung may tanong, naantok ko, wala na. Tapos na. Ano po sinabi niya? Wala na, tapos na. Dumaan na yung numero ng loto. Tulog ka, gising sila, sorry ka. Tama, mali. Palagay mo ba sasabihin ng gising ang numero ng loto mananalo sa tulog? Hindi. Ano ka, loko? Nakati pa kita, tulog ka eh. Tama po ba? So, mahalaga kay Kristo sa Diyos ang abang kapatid. So, kanino nyo, paano nyo gagawin? Mahalin natin ang isa't isa. Lalo na yung mga aba. Okay? So, 3 beses po yan. Ewan ko po sa inyo kung paano nyo po gagawin. Ako po, bibigyan ko lang po kayo. Hindi po magbubuhat ng bangko. Pero, ang panggagamot ko po ay hindi sa akin. So, hindi po matatawag na kabatitan ko ang hindi ako maningil. Yung po ay tama lang at wasto. Dahil ang kapangyarihan po panggagamot ay hindi naman sa akin nagmula kundi sa Diyos. Hindi naman po ako tulad ng doktor na nag-aaral ng 10 taon para kayo ay mapagaling. Isang umaga ako'y nagising, sinasabihan ako manggamot. So sa mga tweet ko, ang kapangyarihan talaga ay sa Diyos. Hanggang ngayon, sa loob ng 24 na taon, hindi ko po alam kung paano kayo gumagaling. Ako'y namamangha sa kapangyarihan ng Diyos, maski ngayon sa mga araw na ito. So anong susunod po natin sasabihin? Ang magagawa ko po bilang tao ay pag nagugutom kayo at may kaya akong makain sa inyo, kakainin nyo. May sasakyan ako, kahit magmahalang gasolina, kaya akong paggasolina, libre ang sakay. So yun po ang magagawa ko bilang tao. Nag-ipon po tayo ng pera, nagtulong-tulong tayo para magawa kayo ng lugar kung saan kayo pwede sumilong pag mainit o umuulan tulad ngayon. Meron po kayong bangko na pwede kayong umihi at dumumi, kumaiihi at madudumi. Hindi po sisingilin ng 5 piso sa ihi at dumi 10 piso. Kasi sa lahat ng stasyon ngayon ng bus, miski sa mga mall, may bayad na po ang CR. Tama? 5 piso sa ihi, 10 piso sa dumi. Ako po, wala na akong kinita sa inyo ang mga mall, ang mga bus, kumikita yan. Ako po, wala akong kinikita sa inyo. Pero bilang tao, bilang alagad ng Diyos, bibigyan ko po kayo ng CR hanggang may pambayad ako ng tubig, may tubig. Nakuha po ninyo. Tanong, kayo po, sa inyong kakayahan, paano nyo na ipakita na alagad kayo ng Diyos? Dahil kayo po ay abang kapatid ni Kristo. Kayo'y may sakit, kayo'y may pera, iniwan ng asawa, iniwan ng anak, pinabayaan ng anak, hindi pinamanahan ng magulang, hindi biniyayaan ng magandang kapalaran, pati mukha, pati bulsa. Sabi nga ng isang pasyente kanina, mukha na lang puhunan, nasira pa. Tibay na. So sa mga tweet ko, paano? Huling na ba ang lahat? Hindi. Ngayon yun lang nalaman ko eh. So anong gagawin natin? Ang unang mga tanong, sino? O sino? Huwag na lumayo. Saan? Huwag na lumayo. Kailan? Huwag na magantay. Bakit? Para mapatunayan mo may Diyos. Mapapatunayan nila, katulad nyo, ay ganun pala sa Senyor, may Diyos talaga, no? Kasi marami nagsasabi, baka demonyo galing, o, di walang problema. Sa demonyo galing. Ako kasi ayoko ng debate. Pero matutuwa ba ang demonyo sa ginagawa ko? Sakripisyo, gastos sa ginagawa ko? Matutuwa ba? Wala akong pakinabang. Ang tanging alam ko,
napapatunayan nyo na sa Diyos nagmumula ang aking talino, ang aking sinasabi, at lahat ng bagay na tungkol sa akin. Tama? Para mapatunayan na meron totoong Diyos. Nakuha niyo po? So, paano gagawin yan? Wala si Kristo. Kaya po sa gitna ng ulan, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pauwi na malakas ang ulan, lalo na kung baha. Nathan, tignan mo, baka lubog na yung L3 mo doon at mga babad sasakyan. Marami pa sasakyan doon? Sa dulo? Nalipat na? Meron pa ba doon? So, yun lamang po. Pag na-surgery kami, bago kami lumubog sa baha. Pero kung bumabaha na, kahit hanggang dito, mag-lecture pa ako. Pag andito, i-moisture ko na lang. So, magandang araw po sa ating lahat. Masayang araw ay tumuulan. Salamat sa Panginoon. Salamat kay Kristo. Palakpakan natin si Kristo. Magandang araw po. Salamat.